Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong mga kalagayan, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Ayan po, nagpatutsada na naman po mga tambay. Ang tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. At tinatawag din po ni Atty. Rowena Guanzon, Atty. Guanzon, na Reyna. Reyna daw po na mga attack dog. Yung po kay Atty. Guanzon. Ayan po. Matindi na naman po patutsada sa Vice President, mga tambay. Ayon po dito sa USEC ay may official daw po na hindi nagtatrabaho, mga tambay. Hindi daw po katulad ng Pangulo na nagtatrabaho, napakasipag at napakarami pong achievement, mga tambay, na nagagawa. Totoo po ba ito? Pakinggan po natin dahil po napakataas daw po na approval at trust rating ng Pangulo, mga tambay. Pakinggan po natin ang balita at ang patutsada po ng tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Nagpatutsada ang Malacanang sa mga opisyal ng gobyerno na hindi umano nagtatrabaho. Kasunod yan ang pagtaas ng trust and performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at pagbaba naman ng ratings ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang sinabi ngayon ng palasyo tungkol sa isyong ito? Ruth, bago ko talakayan yung usapin tungkol sa trust ratings, pansinin ko muna o bigyang diin ko muna yung naging pahayag ng Malacanang tungkol nga dito sa national budget. Ang sabi kasi dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sana ay tumulong ang taong bayan sa pagbabantay ng Bicameral Committee para masigurong maayos ang latag ng pondo para sa 2026. Ayaw daw kasi nila na magkaroon ng abuse pagdating sa power of the purse. Kasunod yan na naging pahayag ni Senate President Jesus Escudero na mahirap daw maiwasan na magkaroon ng pagbabago yung National Expenditure Program o yung proposed budget na isusumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso. At kagaya nga ng nabanggit mo kanina, nagbigay din sila ng pahayag tungkol nga dito sa improvement ng numero ni Pangulong Bongbong Marcos base doon sa Okta survey. Tumaas kasi yung kanyang trust ratings. Welcome development ito para sa Malacanang. Pero ang sabi ni Jose Castro, hindi pa rin naman daw nila iindain kung ano ba yung magiging resulta ng numero. Dire-diretso pa rin daw sa pagtatrabaho ang Pangulo. But of course, it's a welcome development. Pero hindi pa dyan natapos sa pahayag ni Jose Castro dahil meron din siyang ilang mga pasaring. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Kung tumataas man po ang approval at trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa po ito dahil nakikita na lang tatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho, pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Sino pong nire-refer niyo, ma'am? Kung sino po yung hindi nagtatrabaho ng mga public officials, siguro po kung mataas ang rating nila, wow. Sino po ba yung mga official na sinesurvey po, mga tambay? Ibang klase po ito. At tingnan din po natin yung mga natatrabaho po. Kasi sinasabi po, mga nagtatrabaho daw po, di po ba? Yung mga opisyal na nagtatrabaho katulad ng Pangulo, kaya tumataas ang trust rating po. Ano po ba yung mga tinatrabaho na napakasipag daw po ng Pangulo? Sa loob ng 3 taon ng kanyang achievement, trabaho, ito po, katulad po ng SONA, pinagmamalaki po niya yung natrabaho po, ayon po sa USEC, yung natrabaho ng Pangulo at ng kanyang administrasyon, ng kanyang gobyerno na pinagmamalaking trabaho. Ito po, pakinggan po natin yung trabaho, mga tambay, na pinagmamalaki po ng USEC. Isa-set up ko lang po, mga tambay. Kamakailan lamang. Ito po, kamakailan lang siya. Kamakailan lang daw po siya nag-inspeksyon, mga tambay, sa loob ng 3 taon. Kamakailan lang. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla
na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Nakita nyo po mga tambay, ang trabaho po ng administrasyon ng Pangulo, mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Mga magnanakaw, korap, mga sobra-sobrang patong, pagnanakaw sa pera ng bayan. Mahiya naman kayo. Sino po ba unang dapat mahiya? Di po ba dapat yung Commander-in-Chief? Dahil siya ang Commander-in-Chief. Kontrolado niya lahat ng sitwasyon. Lahat ng proyekto ay hawak niya. Dahil na siya ang pumipirma. Hindi po ba? Lalo-lalo sa budget. Pag hindi niya pinirmahan, walang pondo ang bansa. Hindi po ba, Mr. President? At ito po, ang achievement niya ng 3 taon. Flood control pa lang po yan. Pero gaano po kalaki ang pera na naubos po sa loob ng 3 taon? Dinaig pa po yung mga nakaraang administrasyon. Doble-doble po ang in-increase sa flood control dahil nga po nagtatrabaho po sila. Ayon po kay Yusek. Yung Pangulo na nagtatrabaho, mga kababayan, na bumababa at tumataas ang rating, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Maingay ngayon ang Tingnan po natin, mga tambay, yung sobrang ingay at nagtatrabaho. Maingay ngayon ang flood control projects na umano'y kinukurakot. Hihimayin natin yan. Kasama si News 5 Chief Data Analyst Edson Guido. Edson, pakipaliwanag nga ang mga numero. Cheryl, taon-taon tayong binabaha, pero taon-taon din ay bilyon-bilyon ang inilalaan ng gobyerno para masolusyonan ito. Kaya sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA kahapon na may mga flood control projects na palpak, gumuho o guni-guni lang. Oo, may multo. Hindi lang sa kanta ng Cup of Joe, kundi pati sa proyekto ng gobyerno. Noong 2020 ay nasa 90 billion pesos ang flood control project ng DPWH. Dumoble ito sa 182 billion noong 2023 times 2 in 3 years. 244 billion noong 2024 at ngayong 2025 nga ay lagpas 250 billion. Sa loob lang ng 6 na taon ay nasa 1 trillion pesos na ang nagastos o planong gastusin para sa flood control. At ngayong 2025 ay nasa halos 1/3 na ng buong operations budget ng DPWH ang inalaan para sa flood control. Pero sinabi ni dating Senador Grace Poe na bumaba ang utilization rate. Mula 73% noong 2022 ay bumagsak ito sa 58% noong 2023 kung saan tumaas pa nga ang budget. Ang tanong, saan napupunta ang natitirang budget? Ayon kay... Yan po mga tambay, nakita nyo po yung dinoble ng flood control sa panahon po nila. Yung 90 billion noong 2020, nung pumasok po ang 2023, ay naging 190 billion na po ang pinondo po nila dahil nagtatrabaho po ang Pangulo. Nagtatrabaho po. Kaya nga po sinasabi nga po ng Yusek, iba po ang nagtatrabaho, mga tambay. Kaya nga tumataas ang approval trust rating po nito sa taong bayan. Ayon po sa Okta. Yung Okta po kasi nag-survey po ng 1,200 Pilipino daw yun mga tambay. At syempre, nung dumoble na po ng dumoble ang pondo po nila, ang ginawa po nilang budget sa flood control, inabot na po ito ng 250 plus billion mga tambay sa loob ng 1 taon. Ito pong 2024-2025. Grabe po. Kaya nga po yung paglobo ng budget ng flood control sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, grabe po. Doble-doble po ang in-increase ng flood control. Pero ang ibinigay po sa atin na nagtatrabahong Pangulo ay doble-doble pong volume ng tubig, baha ang ibinigay po sa atin doon po sa mga proyekto nila na nagtatrabaho po ang Pangulo. Nagtatrabaho po. Hindi po katulad na ibang opisyal na hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating, mga kababayan. Kaya nga nakakabilib po
nakakabilib po talaga na meron po tayong katulad ng isang USEC na proud po sa trabaho ng gobyerno. Proud po siya sa tinrabaho po ng gobyerno. Ito pong si USEC. At yung sinasabi pong OCTA, yung OCTA Research Survey, ay proud din po sa mga achievement ng Pangulo. Kaya tumaas po ang approval at trust rating ng Pangulo. Ibang klase po, no? Napakarami pong tinrabahong achievement eh. Kaya nga po walang maipagmalaki sa Pilipino na malalaking proyekto na natapos po ng 3 taon. Maliban lang po sa mga proyekto na iniwan po ng build na puro patapos na po halos. Hindi po ba? Yung mga ipinagmamalaki, katulad po ng mga nakaraan, ipinagmalaki po yung mga proyekto sa Pampanga. Di ba? Yun po ay parte ng build. Katulad ng mga ospital. Excuse me po, pinagmalaki po yung mga ospital na parte rin po ng build. Ipinagmalaki rin po yung tatapos na LRT. Di ba? Yung magdudugtong po sa Cavite. Di ba? Pinagmalaki rin po yun. Natapos po. Parte rin po ng build yun. At yung natapos po sa Bicol na malaking stadium ay parte din po ng build. At ipinagmamalaki rin po yung subway na matatapos daw o malaking porsyento matatapos, mga kabayan, parte rin po ng build. Ang sinasabi po natin, yung inumpisahan niya, yung mismo siya ang nag-umpisa at natatapos na malalaking proyekto. Hindi po ba? Dahil napakalaki po ng pinopondo po natin. Katulad po nito, ipinagmalaki niya po yung kanyang legacy na 5,500 flood control. Mga kababayan, ano po nangyari dyan? Ano sinabi niya? Gumuguho daw. At puro kapalpakan. Karamihan pa ay drawing. Wala. Pero yung pera natin na wala, hindi po drawing yun. Isang damukal na bilyon. Pagka isinuma mo ang 3 taon nila, mga kabayan, 3 taon nila na pamamahala. Grabe, how many billions ang pera po na nalustay at kinurakot lang umano ng mga opisyal na sinasabi nila nagtatrabaho. Ubod daw po ng galing sa pagtatrabaho. Saan po kaya nagtatrabaho, mga kababayan? Itong mga ito, sa pangunguna po ng Pangulo ng Bansa. Saan po kaya nagtatrabaho? Sa pera ng bayan? Nagtatrabaho sa pagnanakaw umano? Pinagpaparti-partihan nila ang mga malalaking pera? Dahil wala naman daw po maipakita. Ayon mismo sa Pangulo. Ang karamihan daw po ay ghost. At ang karamihan ay wala pa. Saan napunta yung pera? Hindi po ba? At hindi lang po naman yan ang tinatrabaho nila. Dahil nga proud po ang tinatawag na garbage in, garbage out. Di po ba? Ano pa po ba mga tinrabaho? Yung pinasok po nilang investment na magbibigay daw po ng napakaraming trabaho at napakaraming proyekto na doon na raw po natin kukunin ang gastos o gagastosin natin sa mga malalaking proyekto daw nila. Ang sinasabi nilang Maharlika Investment Fund. Kamusta na po kaya yon? Tinrabaho po nila yon. Minadali po nilang trabahuhin yon. Yung napakalaking pera po natin ininvest doon. At pati po ang ginto natin na reserve. Tinrabaho rin po yata nila. Natrabaho rin nila umano. Yung gintong reserve na how many billions o how many tons of gold ang tinrabaho po. Ano pa? Tinrabaho rin po yung pera sa PhilHealth. Hindi na nga binigyan ng subsidy. Kinuhanan pa ng bilyon-bilyon dahil daw po sa mga proyekto. Pero yung mga proyekto, wala tayong nakikitang malalaking proyekto na ipagmamalaki. Nakita nyo po? Nakita nyo po yung mga release ng Malacanang? Nakabayan? Nakita nyo po ang release ng isang USEC? Di po ba dapat yung mga achievement ng Pangulo ang sinasabi mo riyan? Para yung pera ng taong bayan na trilyon-trilyon na pinopondo mo taon-taon?
nakikita ng mga Pilipino kung ano yung mga natatapos. Hindi yung ipagmamalaki mo sa SONA, ang natapos mo ay puro pagnanakaw, nawala ang pera ng bayan, kinurakot, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Ganun po ba ang achievement? Yung perang trilyon-trilyon, ang kapalit lang ng SONA, mahiya lang kayo. Mahiya kayo dahil mga magnanakaw kayo. Umano, ganun po ba? Ganun po ba, Yusek, ang isang achievement ng isang administrasyon? Achievement po ba yung nananakaw at nawawala at walang proyekto pero ang pera ay nauubos? Achievement po ba yon? Trabaho po ba yon? Maipagmamalaking trabaho po ba yon ng isang pangulo sa kanyang administrasyon, mga kababayan? Yung mga isang damukal na kabalbalan, lalong-lalo sa mga proyekto, pera ng taong bayan? Mga kababayan, ano po sa tingin nyo? Hindi po ba? Isang damukal na issue ng korupsyon. Pero tuloy-tuloy po. Hanggang salita lang po ang ginagawa. Hanggang salita lang. Hanggang statement lang. Hindi po ba? At ang matindi pa po, nakakataas ng approval po o trust rating po ng Pangulo dahil nakita rin ng Okta. Baka nakita rin ng Okta yung ginawa po ng Palasyo. Ginawa po ng Commander-in-Chief na pagpapatapon sa isang dating Pangulo na hindi nakakuha ng due process. Sabwatan. Kidnapping ang lumabas na findings. Ipinatapon na parang hayop ni hindi man lang binibigyan ng proseso ng batas sa ating bansa. Ginamitan pa daw ng isang damukal na salapi ng bayan para lang maihatid at madala sa ICC. Nakakataas po ng rating yan. Mga kababayan, ginagago na lang po. Ginagawa na lang po tarantado, gago at bobo ang mga Pilipino. Sabwatan umano gamit ang mga survey nila para maipagmalaki lang. Puro kasinungalingan lang umano ang mga pinaggagawa nitong mga hinayopak na ito, mga kababayan. Sanay na sanay pong magsinungaling at sanay na sanay pong mambudol umano sa mga Pilipino ang mga tao na ito. Parang likas na po sa kanilang mga katawan, mga katambay. Parang natural po sa kanila ang magsinungaling umano. At mambudol sa mga Pilipino. Kaya po, ito pong nangyayari pong ito sa ating bansa. Hindi po tayo aasenso. Bagsak pa ang ekonomiya natin . Ayon na rin sa World Bank. Yan po mga tinatrabaho ng ating gobyerno ngayon . Bagsak ang ekonomiya, baon tayo sa utang, mga proyektong hangin, tubig, at ang pera natin, hindi natin malaman kung kaninong bulsa napunta ang malalaki. Marami pong bulsa yan . Lalo-lalo po yung mga nagpalakpakan po ron, di ba? Napakarami po nagpalakpakan sa SONA. Proud na proud pa sila na sila'y sinasabihan ng mga magnanakaw, mahiya naman kayo umano. Proud na proud pa sila umano, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya dito po sa isang Yusek, mga tambay, kaya nga po masayang-masaya ang mga Pilipino dahil nga po hindi tinanggal ito . Di po ba? Dahil nga po, lahat po nasasabihin ito, mga tambay, alam na po, lalo-lalo ng Vice President. Alam na po ng Vice President ang lalabas sa bibig ng isang Jose Castro. Yung sinasabi niyang basura. Hahanapan mo ng trabaho ang Vice President. Nakikita na nga ng Pilipino ang trabaho ng Vice President. Laging nangunguna kahit limitado lang ang kanyang trabaho, limitado lang ang kanyang pondo, pinupolitika pa. Pero nagagampanan niya sa kabila ng maliit ang pondo. Hindi siya humahawak ng trilyon, bilyon na pondo. Hindi po katulad ng Pangulo ng bansa. Grabe po ang hinahawakang pondo. Confidential intel pan pa lang. 4.5 billion, hindi po bababa sa 4.5 billion ang hinahawakan niyang confidential intel fund sa loob lamang na 1 taon. Trabaho niya po yan. Napakalalaki pong pera. Samantalang sa Office of the Vice President,
wala po siyang kinuha na. Magmula po nung ini-issue sa kanya na siya raw po yung corrupt, lalong-lalo sa confidential fund, hindi na po siya kumuha ng confidential fund. Pero yung mga hindi corrupt na politiko at nagtatrabaho, mga kabayan, isang damukal po, dire-diretso po ang kanilang confidential fund kay lalaking numero. Pero hindi po iniimbestigahan yan dahil hindi po sila corrupt at hindi po sila magnanakaw. Pagdating po sa kanila, lalong-lalo sa paghawak ng confidential fund, intel fund, ay hindi po sila magnanakaw, mga kabayan. Kasi wala naman po nag-iimbestiga sa kanila. Tanging sa Vice President lang, mga kababayan. Kukwestiyonin mo ang Vice President. Kukwestiyonin mo sa trabaho niya. Laging nangunguna ang Vice President, lalong-lalo sa sakuna. Sa abot kaya ng kanyang budget, ay ginagawa pa ng paraan ng Vice President na tumulong direkta sa tao, lalong-lalo po sa mga sakuna. Hindi po ba? At yung kanyang mga programa, kahit limitado lang ang pondo ng Office of the Vice President, pero yung programa, dire-diretso, di po ba? Lalong-lalo po yung nilagay niyang satellite offices sa buong Pilipinas, Office of the Vice President, laging may pagtulong at paggawa. Di po ba? Pero hindi naman po ito ini-expose ng mainstream media. Napakadalang pa po sa patak ng ulan na ito po ay ibalita ng mainstream media. Ang lagi pong binabalita, yung achievement at pagtatrabaho po ng Pangulo ayon kay Jose Castro ng isang damukal na pagtatrabaho na nakakataas ng kanilang dangal at sinasabing tiwala ng mga Pilipino, mga kababayan. Ano naman kaya? Kaya nga po sinasabi nga natin mga tambay, komento ko po. Ibang klase na po ang survey po. Magmula po nung pumasok ang Binagoongang Pilipinas, ibang klase na po ang survey natin ngayon. Iba na po sila mag-survey. Baliktad na po ang survey nila. Kung sino pa yung napakaraming issue ng korupsyon, lantarang korupsyon, mismo ang Pangulo na nagsasabi, ang kanyang mga proyekto ng gobyerno niya, nung siya ay Pangulo o siya ngayon ang Pangulo, mga proyekto niya ay puro po palpak. Pero pagdating po sa survey, inaangat pa kahit palpak at napakaraming korupsyon ang trabaho ng Pangulo at ang kanyang administrasyon. Pero napakataas pa ng approval at trust rating ng Pangulo. Ibang klase na po ang survey company ngayon, mga tambay. Baliktad na po ang mga kokote. Kaya nga po sinasabi ng mga Pilipino, sinasabi po ng ating mga kababayan at ni Kamanong, how much? Magkano po ba ang magpa-survey para pumabor? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi po ba? Kaya nga mga kababayan, kung pagbabasihan mo, ano magugustuhan mong trabaho? Sige, yung trabaho ng Vice President na hindi humahawak ng bilyon-bilyon, katulad ng confidential fund, at katulad ng napakaraming budget na binopondo natin sa bawat ahensya ng gobyerno, ay ito po ay kontrolado ng Pangulo na nagkapalpak-palpak, o itong Vice President na walang palpak sa paghawak ng pondo. Mismo ang COA ay bumibilib sa Office of the Vice President. Napakaganda at napakaayos sa paggamit ng pondo. At nakikita at nararamdaman ng mga Pilipino ang pagtulong ng Office of the Vice President. Lagi pong nangunguna, hindi po katulad ng administrasyon po natin ngayon. Nahandyan na problema, nagkakagutom na ang mga Pilipino, saka palang kikilos. Ganon po sila kabilis umano, mga kababayan. Tapos nga ikukumpara mo ang Vice President, mga kababayan, at sasabihin mo na panay ang biyahe, mga kababayan, samantala yung ginagastos niya sa kanyang biyahe ay pera niya personal. Hindi siya gumagastos ng pera ng gobyerno sa kanyang mga biyahe. Lalong-lalo na po kung ang biyahe niya ay para sa kanyang pamilya na ipinatapon po. Ipinatapon na parang hayop ang kanyang ama. Kidnapping,
hindi man lang nakakuha ng proseso at hindi man lang naipagtanggol ng Vice President sa ating bansa ang kanyang tatay dahil sa ginawang kidnapping, mga kababayan. Nakita nyo po. Tapos ngayon susumbatan mo ang Vice President na ito ay laging wala sa bansa para puntahan niya ang kanyang ama. Damayan niya ang paghihirap ng kanyang ama sa ginawang kidnapping ng gobyerno. Sabwatan. Di po ba? Dahil yan ay pinatotohanan ng Senado. Kidnapping ang ginawa. Ngayon, susumbatan mo pa yung isang Vice President na wala siyang nagawa sa kanyang ama na kinidnap ng gobyerno. Wala siyang nagawa bilang siya'y Vice President. Ni hindi man lang niya napigilan na sana bago nyo padala yan, iharap nyo muna yan sa hukuman para ang hukuman ng magdidesisyon kung dapat bandalin yan at itapon sa ibang bansa na walang jurisdiction sa ating bansa. Walang jurisdiction eh. Di po ba? Hindi tayo kasapi. Kaya matindi po mga tinrabaho po. Kaya nga proud na proud po ang isang Yusek sa dami po ng tinatrabaho. Ang natrabaho ng Pangulo. Proud na proud po si Yusek Castro dahil isang damukal na trabaho ang ibinigay po sa atin. At isang damukal na pera po natin na pinondo nila at tinrabaho nila. Proud na proud po mga bayan. At tigas ang pakapala na lang po kasi ng muka. Kakapalan mo na lang ang muka mo, mga bayan. At ngingiti ka na lang na parang ngiting aso para masabing totoo ang sinasabi mo. Hindi kaya? Ganyan po nangyayari ngayon eh. Ngingiti ka na lang. Ngiti ka lang ng ngiti na parang aso. Para lahat ng kapalpakan mo matakpan ng ngiti na parang ngiting aso umano. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan ay pinagmamalaki po ng Malacanang sa pangunguna po ng Yusek. Ang ipinagmamalaki po ang trabaho, ang tinatrabaho po at napakasipag ng Pangulo ng Pilipinas. Napakasipag po. Isang damukal na issue ng korupsyon. Napakasipag po mga kabayan at napakarami pong tinatrabaho ang Pangulo ayon kay Yusek. Kaya nga po proud na proud. Ano kaya ang mga pinagmamalaking trabaho? Eh kung yung pabahay nga na 1 million daw po ang pangako. 1 million housing every year. Tinangay na rin ng baha mga tambay ang 1 million pabahay every year. Pabahay pa lang yan. Mga kababayan, 3 milyon na po sana yan. Sana ipinagmamalaki na po sana ni Yusek yan. Yung pabahay na napakarami. Eh, paano ka makakagawa ng napakaraming pabahay? Eh, kung ang pera ng bayan ay hindi maipaliwanag. Di po ba? Kung saan napupunta. Hindi po ba? Eh, kung yung problema nga lang natin pang araw-araw, hindi masolusyonan eh. Di ba? Yung kahirapan natin. Napakamamahal na bilihin. Napakamamahal na mga bayarin natin. Hindi nga masolusyonan eh. Tapos sasabihin, napakarami natatrabaho. Hindi po ba? Ang marami lang tinrabaho, pera ni Juan de la Cruz. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa mga nakakagusto po ng ating tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo sa ating mga subscribers. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Shoutout po. Thank you po sa mga biyaya. Shoutout po. Teodorico Erguisa Jr. Maraming salamat po. Gay at Gay, Siena, si Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston ng 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po mga kabayan sa mga tulong at biyaya
na inyo pong pinagkakalob. Sana po'y maingatan po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan bago po tayo magtapos. Sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, ang kanya pong karamdaman at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At mailayo po siya sa kapahamakan at makabalik na po sana sa ating bansa sa lalong mabilis mga tambay. Maraming salamat po. Tayo rin po, ingat-ingat mga tambay at magdasal para po tayo maingatan. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.